tanggalin na natin. At nakapatay naman yung breaker at tayo wala nang pangalawa dito. Okay, so ano kong? Pinapasyalan mo naman yung kalapate mo, ha? Pinaya pang kasi ng bandit. Ano yun? Nayari na naman si Puroy. Ito, meron tayong gagawin. Ito kasing, ay nabagsak ata. Ito ito kasing remote ng ilaw dito ay ba't ata? Hindi, malakas pa. May ilaw pa siya Dapat kasi umiilaw itong ilaw dito sa taas. Dito sa garahe. Dapat kasi yung nabagsak ba ito? Parang nag-crack siya. Nabagsak ata ito. Check natin to. Kaya nangyari dito. Bale, check na lang natin to. Ayaw gumana. Ayaw gumana sa remote. Tignan natin. Okay, ito muna yung ating bubuksan. At ayaw talagang gumana sa remote. Malakas naman yung battery niya. Umiilaw siya. Ayan, ito. Kaya lang, ba't ayaw masara? Ayan natin. Yun. Ayan siya. Okay. Nawala sa alignment yung kanyang lagyan natin ng konting langis dito. Okay. Wait lang. Para mag dulas-dulas ng kaunti ba? Kaunti lang naman. Ayan. Tsaka dito. Yan yung pinaka-sliding. Okay, sasara natin. Umangat talaga siya. Hindi kaya itong makaangat. Kaya umangat ito. Yun. Yan. Okay na, lumapat na. So ito ay ating iti-testing. Baka kung wala ay aakyat sa taas. Kukunin natin yung pinaka-receiver. Transmitter kasi ito. Yun, medyo madras na siya. Ayaw talaga. Dito kasi kita na yung ilaw. Ayaw. May ilaw naman siya. Malakas ang kanyang nawala. Nawala ng power. Nawalan ng power at ating buksan ulit. Tingnan natin nga. Hindi na umilaw. Ito siya. Baklas tayo ulit, no? Hindi kasi umiilaw yung remote kanina pag tinetest ko. Baka nagkaroon lang ng loose connection dito sa battery. Hindi lumapat yung kanyang pinaka baterya sa kanyang terminal. Yan, okay na. Tetest na lang. Babalik na lang natin. Naka-fixed frequency pala to. Wala siyang adjustment ng frequency. So malabo talaga itong out of freak. Kagandahan kasi dito sa remote na ganito, no? Lalo na pagka sa garahe at uuwi kang walang ilaw ang garahe, hindi mo na kailangan pang tumawag sa loob para sindihan ang ilaw sa garahe. Yan, parang pinaka keychain mo na lang din ito para maging switch ng garahe mo. So yun, aakyat tayo sa taas at titignan natin yung problema. Okay, dali lang. Okay, ito. Patayin na muna natin yung breaker ng ating ilaw.
Ito, lights. Ito. Yun. Patay na. Okay. Check ko ngayon sa itaas. Nice. Patay na mga ilaw dito sa bahay. Andi dito kasi mismo sa ilalim yung kanyang pinaka receiver eh. Ito oh. Ayan. Okay. Ito siya. So ito ay naka plug lang doon. Meron siyang saksakan doon. Madilim lang. Ayan. Andun nakasaksak. Tinanggal ko na yung tape nung iba. Yung isang tape na lang ata. Hindi ko natatanggal. Isang tape na lang. Ayan. Ayan siya. So yan. I-unplug natin ngayon. At ating ayusin yan. Okay. Okay, ito. Tatanggalin na natin. At nakapatay naman ng breaker at tayo wala nang pangamba dito. Okay, so itong receiver dito, ang ginawa ko, 3-way siya. Pwede kong patayin sa remote at pwede ko siyang patayin sa loob ng bahay. Kasi yung contact point ng receiver na to, pinaka-relay niya is single pole, double throw yun. Ibig sabihin parang tatlong paa ng kanyang pinaka-relay, yung switch niya. Kaya tamang-tama for 3-way switch. Ayan. So ngayon ang gagawin ko muna ay tatanggalin ko na lang yung isang tape dito na natira. Ayan, para mailabas ko yung pinaka-unit ba, yung receiver. Kasi yung receiver nito, meron pa siyang adapter. 12 volts, meron siyang 12 volts na nakasaksak dyan sa loob mismo ng kisame para siya yung nagsusupply dun sa receiver. Sana nga ang nasira dito yung yung kanyang pinaka-adapter, yung pinaka-power supply, kasi wala talagang response walang lagitik. Tsaka malaman natin yan pagka naibaba na natin at naidala doon sa ating table, makikita natin. Sana naman hindi ganun kalala. Siguro nagtataka kayo bakit ako andito sa bubong dito ko siya dinudukot para gawin. Kasi sinadya ko siyang ilagay dito sa may siwang na to. Kasi pagka nandun na sa loob ng kisame, mahirap ng tungtungan kasi metal paring siya yung bang hard diplex yung kanyang pinaka-kisame. Hindi tulad nung araw, 2x2 ang mga pamakuan ng kisame, pwede mong tungtungan talaga. Hindi tulad ngayon hard diplex siya, nakakabit siya sa parang yero na si Parling kung tawagin ata yun, si channel, kung saan nire-rivets yung parang hard diplex, kaya walang tibay. Ayan ito nga, pagdating nga ng panahon to, dumating na tong pagkakataon na to na kailangan mag-maintenance, dito ko talaga siya nilagay. Madali madukot, walang problema sa apakan at hindi pa mainit. Yan ang advantage ng pagkakalagay ko dyan. Paantman ko lang muna itong ating itong receiver. Ito ang kanyang receiver. Ito ang receiver. Ayan. Okay. Tapos atin na muna siyang itatap. Okay. Ouch. Ay, sulat naman dyan kung ito balik. Kahit alin naman dito, pwede naman siya. At atin na lang itong titipan. Ano siya? Ayan. Tingnan muna tayo. Itipan ko na lang yan. Okay. So ibababa ko na itong ating receiver. Okay. Titipan ko na lang muna. So ito nababa na natin yung kanyang receiver. Check natin. Ito ay okay naman siya. Nag-work. Ayan. Nag-iilaw siya. So
malamang ay dito ang diferensya. So magsusukat tayo ng voltahe ngayon, baka wala lang kuryente ito eh. Check natin. Okay. Ayan, DC. Tayo ay okay. Ayan. Meron tayo. Hala, may voltahe naman. Almost 12 volts. 11.9 volts. Okay, tayo dyan. Teka. Tingnan muna natin. Ay. Tatry natin i-pair. Baka hindi na nawala na sa pagka-pair itong ano. Okay. Kabit natin ulit. Ayan. Dapat ito ay merong iilaw dito kahit na pula. Pag pinindot ko ito ng 2 beses, dapat may magpula dyan. Yun. Kasi ito. Yan ang pair. Pipindutin lang to. Tingnan natin kung anong mangyayari kung pag namatay siya, ilaw yan. Atay, ayaw. Magaling. Okay, teka. So, ayan. Hindi na natin siya ma-bind. Matawag ito, ma-connect sa kanyang receiver o transmit. Kasi once na pinindot ito, magre-red siya. Yan, may red. Ngayon, pag pinindot mo na, ibig sabihin naka-program na mode na yan. Once na pinindot mo ito, dapat mariread niya na. Dapat magbiblink na yan eh. Ayan, ang pangalawang button, dapat ano na yan, patay na eh. Wala eh. Ayan oh. Wala talaga siya. So, hindi siya ma-bind, hindi siya ma-pair. So, wala tayong magagawa na rito kundi dispose. Mahirap kasi trace nito kung anong sira. Gumagana naman itong remote, itong receiver nasa programming status naman. So, hindi natin alam kung anong sira dito sa dalawa. Ayaw eh. So, mahirap na gawin to. Kasi ito, magkano lang naman ito? Nasa 100 plus lang ata ito. Itong dalawang to. Bagay ito, tumagal na rin naman ito ng mga 4 years. Oo, 4 years. Meron ng mga 4 years to. 4 years ito nang walang patayan na meron siyang power supply. Ayan siya. Wala, ayaw. Programming state na siya, oh. Dapat mas na pangalawang pindot ka o 3, dapat namamatay hindi na rin yan. Wala. So, yun. Hanggang dun. Failed. Hindi magagawa. Ayan. Okay? So, ayan. Busted. Talagang ayaw. Ulitin ko Ayan. Programming state na siya. Yan. Tapos dapat pangalawa, mamatay na yung ilaw na maliit na nandito sa right side na yan. Wala. So, talagang hindi niya na ma-read o hindi makabato. Ang ganito lang naman ang diferensya nito eh. Ang mahirap kasi dito, irreparable na siya eh. Kung sakaling, kung wala naman gamit, sa halagang 200 plus, di bumili ka na lang ulit ng bago kung i-repair, di ba? Ayan siya, oh. Wala talaga. Unang-una, repairable. Ilang layer kaya itong PC board na to? 2 layer o 3? Hindi natin alam eh. Yan, oh. May printed circuit siya rito. May printed circuit sa kabila. Tapos, hindi natin malaman kung ano siya. Kung may printed circuit pa sa gitna ito. So, yan. Talagang ganun. Hindi naman lahat ng bagay ay magagawa. Talagang may darating at darating na busted. Kailangan palitan talaga. Ayan siya.
So yun, naka manual switch muna yung ilaw sa garahe. Toggle switch muna siya. Ay, yung sa loob ng bahay muna ang switch. Sliding pala, sliding. So yan, hanggang dito na lang muna po itong ating ginawa. Okay. So ito no, pinagtiyagaan ko lang, silip-silipin, magnifying, nilelens ko siya. Nung mapansin ko, yun nga, itong Q2 na to, yung Q2 ay basag, yung Q3 ay okay siya. Compare nyo sa kanyang physical appearance, no, sa kanyang panlabas na anyo, no. Yung isang transistor na yun sa taas, teka, i-close up natin at ipapakita ko sa inyo ang itsura kung paano nabasag siya. I-close up ko, no. Okay, ayan siya, no. Kung mapapansin nyo, basag, ito pala ang naging isang diferensya, kaya hindi makabato ng frequency. May basag yung kanyang transistor, labas yung kanyang, compare nyo dito sa kabila, Q3, yan, Q3, ibig sabihin niya transistor yan. Tapos punta tayo dito sa sira, makikita nyo buong buo yan, pero pag dito tayo sa kabila, yan, nakalabas na yung metal niyang isa, di ba po, pansin nyo, yan, labas yung pinaka metal niya, samantalang yung isa dito ay ayan, buong buo, Q3, ganyan dapat siya. Ayan, ito basag yung pangatlong pa, isa sa taas, dalawa sa baba. Nakikita nyo, labas na labas yung kanyang pinaka metal, pumutok ito compare dito, ayan, walang nakalabas na metal, so ito pala naging diferensya niya, yan. So kung may makakuha siguro tayong isang maliit na ganito, baka ma-repair natin. Titingin tayo sa mga naka-junk ko rito, mga parts, tignan natin, baka may makakuha tayo. Ano ba to? Nakalagay lang kasi, ano lang code lang, 3Y, parang ganun, 3Y. Okay, titingin ako dito. So ayun, wala akong nakitang same value nyo na 3Y, itong Q2 na to, Q2, yan, 3Y lang ang value niya okay, talagang walang makita, so hindi natin magagawa talaga tong parts na to, itong kanyang transmitter. So yun, ganyan na lang siya, at standby na lang muna, manual switch muna tayo sa garahe. Ayan, okay. Ano kong? Pinapasyalan mo naman yung kalapate mo, ha? Kinaya pang kasi ng bandit. Ano lagi yan? Nayari na naman si Puroy. Dami ng kalapate, Ito si Kong, sama ka, Kong? Saan ko yan? Divisor, hindi divisor na kami. Okay na kuya. Pam! Sabi ko sa'yo. Alam, pera. Sayang lang yung space sa kotse. Pagkasama ka walang pera. Pambira. Hindi, nagbabala kami nila Rambo. Hindi, sasama ko yan. Bibili ko ng brief para... Si Puroy, si Rambo, malamang si Jun. Ikaw, kung gusto mo sumama. Ayun lang kuya. Set up natin kung wala silang lechon. Kaya lang, paano yung pag may trabaho ka? Ayun, kala ko pagpapalit mo yung divisory sa trabaho Buti naman. Oo nga naman, sayang. Hindi, pagka walang lechon kahit tatlo kami. Ang buhay ngayon kuya, ilan? Hindi kuya. Bawal magkasama. Kung 5 naman tayo, 5 naman kami sasama. 4 lang. Ay,
Ako lang sa kanya. Oo, isa sa unahan, 3 sa likod. Ako, driver. Oh. Akala ko pang mga pala. Hindi, pwede na yun. Kahit, hindi naman ako maseno kuya, kahit lugaw lang. Nandiyan pa yung kalapate. Ano ako? Ante, may suggestion si, ano? Sasama namin yan. Oh. 3 kami, tig 150, 150. O buo na yung araw niya, wapa. Ano? Tig 150. Kada isang tao. Ay, pinasweldo nyo pa. Makasama ka na, pasasweldoin ka pa pala nila. Oh. Ang bait nila, no? Ang bait nila, no? Ano ganyan lahat yung tao? Ang bihira. Makasama ka lang, Konggong, pasusweldoin ka nila. Kaya lang, di ka na makakabalik ka farmer pag ginawa yan. Yari siya. Huwag na ako sumama. Ang bihira. Okay, ito. Kuha na tayo ng kalamansi. Kabilin-bilin na ni ka-farmer sis. Oh, madami pala, oh. Ayan, oh. Ayos. Tapos, pati ang talbos. Yung mga shoots na yan. Kuha tayo dyan. Okay, kalamansi muna tayo. Dami din, ah. Okay, kalamansi muna. Yan, pinagsama ko na kalamansi tsaka talbos ng kamote. Okay na siguro yan at uwi na at mag-almusal naman, almusal tayo.